aral ng salita po ng Panginoon. Ano po? Ngayong gabi ay muli niyo po kaming samahan o ako po ay muli ninyong samahan sa atin pong muling pag-aaral ng salita po ng Panginoon. Ano po? At kayo po naway sumubaybay diyan sa inyo po kinalulugaran upang tayo po ay muling mag-aral. Yan. Tayo po muli ay mag-aral ng salita po ng Diyos. Ano po? At tayo po ay muling tatalakay sa panibagong talakayan muli natin. Ano po? At ang ating pong pag-aaralan ay paglagong buhay espiritual sa pamamagitan ng palagiang pagbabasa ng Biblia. Ano po? Doon muli tayo tutunghay at kayo po na mga ginigiliw po naming taga-subaybay at taga-pakinig ay sumubaybay po diyan upang inyo pong muling malaman at matutunan at may sabuhay po ang salita po ng Diyos na ating pong pag-aaralan ngayong gabi. Ano po, kaya ako po ay inyong samahan muli, mga ginigiliw po naming taga-subaybay at taga-pakinig upang tayo po ay muling mapaalalahanan ang salita po ng Diyos. Ano po, at akin po munang babasahin ang ating pong text sa Joshua chapter 1 verse 7 to 8. Ano po? Yan po yung sabi. Akin po munang babasahin. Ang sabi po ng talata, at sinabi ng Panginoon kay Joshua, sabi po dito, ang sabi po ng talata, yan. Ang sabi po dito, verse 7, yan po yung sabi, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moses na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man kumaroon. Verse 8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawahin ng iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Yan po yung sabi, ano? Mabuting kawakasan. So tayo po muna yung manalangin. Mga minamahal, tayo po pumikit. Aming Diyos na mapagpala. Magandang gabi po. Muli ay kami po ay nagpapasalamat at kami po ay muling makakapag-aral ng inyong pong salita. Kami po ay muling makakapag-aral ng inyong pong salita upang amin pong muling malaman at upang kami po ay muling mapaalalahanan kung bakit mahalaga sa aming mga mananampalataya at sa hindi mananampalataya ang inyong pong salita. Nawa po Panginoon Diyos, Banal na Espiritu, kami po ay inyong pong muling ipaunawa niyo po muli sa amin ang inyong pong salita na mahahasik ngayong gabi. At patawad po sa inyong pong mga kakulangan, sa amin pong mga kakulangan na inyong pong nasumpungan. Tunay na kami po ay pabagsak-bagsak. Mulit salamat Panginoon Diyos. Dahil ang Panginoon Jesucristo, kaya niyo po kami aaring ganap. Hindi po sa aming sarili, Panginoon. Kaya salamat po at pagpalain niyo po nawa ang bawat makikinig, Panginoon. Nawa ay kayo po nawa ang magpaunawa sa kanila. Samahan niyo po kami, Banal na Espiritu, dahil labas sa inyo pong pagpapaunawa sa makikinig ay hindi ko po kayang ipaunawa ang inyo pong salita. Para lang po akong batingaw na tumutunog dito kapag hindi po kayo ang nagpapaunawa at kumikilos sa bawat makikinig. Kaya salamat po o Diyos, pagpalain niyo po nawa ang aming pag-aaral na ito. Ang lahat po nito ay aming pong samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Okay, so magandang gabi po sa inyo, mga minamahal po namin taga-subaybay at tagapakinig. So tayo po muling mag-aaral ng salita po ng Diyos. At natapos na po tayo nung nakaraan sa atin pong pag-aaral about giving. Ano ho? Bakit mahalaga ang giving? Ano ho? At yun po, doon po tayo nagtapos sa giving na yun. Ano po? So, kaya ngayon po ay tayo po muling mag-aaral ng salita po ng Diyos. Ano? Bakit mahalaga ang Biblia sa atin pong buhay? Ano ho? So, kung gusto niyo pong lumago, o tayo, bilang Kristiyano,
Yun po, palagi naman po nating itinuturo bakit mahalagang pagbabasa ng Biblia, bakit ito dapat gawin, bakit ito dapat ay aralin, bakit ito dapat ay unawain. Merong purpose po yun. Ano? Bakit mahalaga ito? Dahil hindi na ito iuutos ng Diyos sa atin kung hindi ho ito mahalaga. Ano? So, kaya po ito iniuutos ng Diyos sa atin dahil ito po yung mahalaga. Ano po? Kaya tayo po ay kayo po sumubaybay diyan at tayo po muling mag-aaral sa Book of Joshua. Ano po? Ito pong Book of Joshua chapter 1. Dito po ay sa tagpo pong ito ay isinalin ng Panginoon kay Joshua yung pong pamamahala sa bansang Israel, mga minamahal. Kaya sabi ng Panginoon dito, magpakatapang ka lamang at magpakalakas na mabuti na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na inuutos ko sa iyo ni Moises na aking lingkod. Ibig sabihin, merong talagang gustong ipagawa ang Diyos, hindi lamang kay Moises, kundi doon sa pinagsalinan. Bagaman ito pong tagpong ito ay nation, pamamahalaan ni Joshua, ang bansang Israel. But alam niyo po, in reality, in our life, mga minamahal, hindi po natin maaayos na mapapatakbo yung ating buhay kapag wala tayong salita ng Diyos. Mga minamahal, tandaan po natin yan. Hindi po natin mapapatakbo ng ayos yung ating pong buhay kapag wala tayong salita ng Diyos sa ating pong buhay. Kaya nga sabi ng Psalms 119 verse 105, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. So kung tayo po mga minamahal, bakit po mahalaga ang salita ng Diyos? Iniuutos ng Diyos sa atin, aralin natin, basahin natin, unawain natin, i-apply natin sa ating buhay ang ating nababasa. Bakit ito mahalaga? Dahil ang salita po ng Diyos ang gabay natin sa ating buhay. Ano? Walang taong matino o walang taong magiging maayos ang buhay na nakaayon sa Diyos kapag walang salita ng Diyos sa kanyang buhay. No? Siyempre, pag atin yung inaaral ang salita ng Diyos at binabasa natin, dito natin maunawaan yung kalooban ng Diyos. So, pagtaong pananaw, merong maayos ang buhay, but in reality, kung atin pong bubulayin, kaya mga mananampalataya ng Diyos, kapag tayo po nakakakita na unbeliever na mayayaman kaysa atin, huwag po tayong mahihili. Hindi po yun ang tunay na mayaman. Tayo po mga minamahal ang tunay na mayaman. Yung nasa Diyos ang tunay na mayaman, mga minamahal. Yun po yun. Kaya wala po sila sa kumbaga ay sa tahakin patungkol sa Diyos. Yun yung ating pinag-aralan ng nakaraan ay yung path. Yung kumbaga paano tayo lalakad sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. At yung, kumbaga, ay doon tayo lumakad patungo sa Diyos. Ngayon, sa tagpo pong ito, sa Book of Joshua, ay dito po isinalin na nga kay Joshua yung pamamahala sa bayang Israel. Ano po? So, ang sabi dito, verse 2, alam mo munang babasahin. Ang sabi po diyan, 1 to 6 po. Alam mo munang babasahin. Nangyari nga, pagkamatay ni Moses na lingkod ng Panginoon, na ang Panginoon ay nagsalita kay Josue, na anak ni Nun, na tagapangasiwa ni Moses, kumbaga kanang kamay ni Moses, na sinasabi, si Moses na aking lingkod ay patay na. Ngayon nga'y tumindig ka, tumawid ka sa hordang ito, ikaw at ang buong bayang ito. Yun po. So, ibig sabihin, isinalin na po kay Joshua yung pamamahala sa bayan. So, ating titingnan ang kahalagahan na nagawa ng salita ng Diyos sa buhay ni Joshua nung siya'y namamahala sa bayang Israel. Ano? At maaaring mangyayari po yun sa atin, yung kahalagahan ng Biblia sa ating buhay, sa pamamahala ng ating buhay, hindi lamang sa ating buhay, doon po sa may mga pamilya, ganun din po. Kaya mahalaga po ang salita ng Diyos, mga minamahal. Huwag po nating baliwalain ang salita ng Diyos sa ating buhay. Huwag po nating i-echapwera kung kailan na lang makapagbasa. Ano?
Minsan, doon na lang sa simbahan, nakakaparinig ng salita ng Diyos, pero Lunes hanggang Sabado, wala talagang pag-aaral ng salita ng Diyos. Wala talagang daily communion with God by reading His Word. Kaya mga minamahal, napakahalaga po ng salita ng Diyos sa ating buhay. Kaya ang sabi ng Bible, si Moses na aking lingkod ay patay na. Ngayon nga tumindig ka, tumawid ka sa hordang ito, ikaw at ang buong bayang ito, hanggang sa lupain na aking ibibigay sa kanila. Sa makatuwid bagay sa mga anak ni Israel. Yun po yung Israel. Kaya ipag-pray po ninyo yung bayang Israel po yan ngayon. May gera pong nangyayari at may panalangin. Napakahalaga po ng panalangin. Nawa ay gabayan sila ng Panginoon. Yun po yung sabi. Ang sabi ng verse 3, bawat dakong tutungtungan ng talampakan ng iyong mga paa ay naibigay ko na sa iyo. Ibig sabihin, ang Panginoon pala, kung susundin natin, yung mga promise niya sa atin ay mangyayari. Dahil ito pong bayang Israel ay matigas ang ulo Alam niyo po, yung promised land na tinutukoy ng Panginoon, 11 days lang nakarating na dapat sila doon. Yung promised land. Mula Egypt hanggang promised land na sinasabi ng Panginoon, dapat 11 days nakarating na sila doon. But, dahil sa katigasan ng kanilang ulo, paglabag sa salita ng Diyos, alam niyo po kung ilang taon sila umabot pauli-uli doon? 40 years. 40 years silang pauli-uli doon bago sila nakarating doon sa promised land na ipinangako ng Diyos na kung susunod kayo sa akin, sa aking mga salita, sa aking mga tuntunin, dapat 11 days lamang ay nandun na kayo. Ay dahil ang Israel ay matitigas ang ulo, ay di pinagpapatay ng Panginoon yung mga matatandang matitigas ang ulo, yung first and second generation. Hanggang ilang generasyon yung pinagpapatay ng Panginoon sa ilang. But in real, ang katotohanan, nung si Josue na, dahil may pinangako na ang Panginoon na promised land na inyong pupuntahan, but nung si Josue na, ang sumalo ng pamumuno ng Israel, dito sinabi ng Panginoon, nasabi dito sa verse 6, magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti sapagkat sapagkat iyong ipapamana sa bayang ito ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang na ibinigay sa kanila. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos ni Moses na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. Yun po yung katotohanan na kaya pala ang Israel ay nakarating doon 40 years sa promised land na na dapat sana ay 11 days lamang. Bakit sila umabot ng 40 years? Because of her or their stubbornness, yung kanilang katigasan. Kaya tayo po mga mananampalataya ng Diyos, maaaring mangyari sa atin na yung pagpapala ng Diyos ay hindi rumating because of our stubbornness, yung ating pong katigasan ng ulo sa Diyos, yung hindi natin pala sunod. Kaya nga sabi ng verse 7, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti na, sabi na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moses na aking lingkod. Ibig sabihin, yung inuutos sa kanya ni Moses na lingkod ng Panginoon, yun yung inuutos ng Diyos. Si Moses nga, hindi nakatungtong ng promised land, but yung nung nagtagal, nakatungtong na rin siya. Why? Dahil si Moses po ay pinukpok niya, yung sabi, pukpukin mo, yung bato, ay nainis siya, pinukpok niya ng 2 beses. Yung bato ay nagbumugalwak yung tubig. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ka makakapasok. Kaya si Josue, isinalin sa kanya. So, una natin makikita diyan, kapag tayo po'y masunurin sa salita ng Diyos, makikita natin diyan, or mangyayari sa atin yung verse 7, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moses na aking lingkod. Huwag kang liliko ni sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. Mangyayari yung pangako ng Diyos na yon kung
Ang sabi doon, huwag tayong liliko sa kanan ni sa kaliwa. Ano makikita natin dito? God's provision. Ano po? God's provision, the act of process of supplying or providing. Kaya nga sabi ng verse 1, verse 2, verse 3 na, bawat dakong tutungtungan ng talampakan ng iyong paa ay naibigay ko na sa iyo, gaya ng sinalita ko kay Moises mula sa ilang at ang Lebanon ito hanggang sa malaking ilog na ilog Euphrates, buong lupain ng mga Heteo at hanggang sa malaking dagat sa dakong nilulubugan ng araw ay magiging iyong hangganan. Verse 5, walang makatatayong sinumang tao sa harap mo sa lahat ng mga kaarawan ng iyong buhay. Kung paanong ako'y sumakan kay Moses, ay gayon ako sa iyo. Hindi kita iiwan, ipababayaan kita. Verse 6, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti, sapagkat iyong ipamamana sa Panginoon, sa bayan ito, ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila. So, kaya nangyari na nakatungtong yung bayan Israel sa promised land, hindi dahil sa kanilang sariling galing, because of God's provision. Talagang ginabayan sila. Bakit? Dahil yung leader ay naging masunurin sa Diyos. Magiging mangyayari sa atin na yung provision ng Diyos ay mangyayari sa atin, sabi, the act of process of supplying or providing something. Mangyayari na yung mga promise ng Diyos na sinasabi para sa atin, magiging malago tayo sa ating buhay pananampalataya ay mangyayari kung, sabi, huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa. Paano mangyayari? Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig. Yun po yung sabi ng Bible. Ito po yung totoo. Yung salita ng Diyos. Huwag tayo po maniwala sa sabi-sabi. Sabi ng matatanda ganito. Hindi rin naman nayaman. Ako tumalo ng bagong taon. Hindi naman dinatangkad. Ang daming irihiyang sabi-sabi na ating minamana na hindi naman totoo. Sabi na yung chick, bili ka, bilog-bilog, para ka swerte. Ay, bumili naman yung Pilipinong madaling mauto. Ay, di sabi ng chick, uto-uto, ako swerte, rami ko pera, dahil ikaw bili sa akin. Kaya uto-uto. So, pero pag tayo merong salita ng Diyos, hindi tayo madaling mauuto. Dahil ang salita ng Diyos, ang katotohanan. Mga minamahal, yun po yung sabi. At alam niyo mangyayari sa atin, God's provision. Yung mga pangako ng Diyos na pinangako sa atin, ay mangyayari po. Yun po yung nangyayari sa kanila Ang sabi, naibigay na sa kanila, pero ba't hindi pa nangyayari na mapupunta sa kanila? Because of their stubbornness. Yung kanilang katigasan. Diga, bago sila, nung sila pinalaya sa Egypt, nakapangako na kay Abraham pa lang na mayroong promised land na sabi nga ng na ipinamana ko sa iyong, ang sabi dito ng talata, ang sabi din verse, nasaan na yun? Sa iyong mga magulang, ang sabi dito ng talata, sa verse, yan, hindi ko na makita. Na ipinangako ko sa iyong mga magulang. Yun po yung sabi ng talata. May ipinangako na ang Diyos sa bayang Israel na promised land na ibibigay sa kanila, pero hindi agad nangyari dahil doon sa katigasan ng ulo ng Israel. Pero nangyari yun because of yung kanilang naging masunurin, lalo na po yung leader na si Josue. Ang sabi ng talata, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig. Yun nga ang nangyari kay Josue. At kanilang nakuha yung promised land na ipinangako ng Diyos. Sila ay nakapasok doon sa promised land. Kaya yun po, God's provision ay mangyayari po sa atin. At marami pong provision ng Diyos na mangyayari kung ating tutuparin yung salita
ng Diyos na Kanya pong iniuutos sa atin. Sabi ng talata dito sa verse 28 ng Deuteronomy chapter 1 verse 14 at chapter 28 verse 1 hanggang 14. Sabi po ng talata, ito po yung blessing na mangyayari. Ang dami pong blessing. At mangyayari kung iyong didingging masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat ng iniutos ang lahat ng iniutos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. Tingnan niyo po. Kaya, ang sabi ng Biblia, sabi nga ng Bible, ang nagpaparangal sa akin ay pararangalan ko din. Ang nagpaparangal sa Diyos ay pararangalan din ng Diyos. Kung tayo po yung masunurin sa Diyos, syempre, alam nga namang parang anak, ang gusto mong parangalan ay yung anak na masipag, hindi yung anak na pangkal, hindi yung anak na tamad, hindi yung anak na masuwayin, na labagis na sa iyo, na sumang sa iyo. Hindi po. Pag humingi yung mas masipag at kaysa yung sa tamad, masuwayin, abay, parang magdadalawang isip ka doon sa iyong anak na tamad. Katamad-tamad mo naman. Ano? Parang may nabasa ako sa Facebook, uutusan ng bumili ng sibuyas sa kanto, pagod daw siya. Ano? Pero pag magbabike, hanggang Tagaytay raw. So, yun. Kaya, yun po. Sabi, at mangyayari kung iyong didingging masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking inuutos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa. Tingnan niyo po. Kaya ang halaga po ng tayo po sumusunod sa salita ng Diyos, mga minamahal. Dahil yung provision ng Diyos, yung pagpapala ng Diyos, yung pagpaprovide ng Diyos ng ating pong pangailangan, ay ibibigay niya kung tayo po'y masunurin. Ibibigay niya ng hindi late, kundi nasa tamang timing. Ano po? Kaya tayo po maging masunurin po sa Diyos. At isa po sa benefit na mangyayari sa atin is yung spiritual growth. Siyempre, pag kayo nagbabasa ng Biblia, itong inyong tanglaw ng inyong buhay, alam nga naman kayo maligaw. Ano? Ay sabi ng Bible, simba, araw ng linggo. O di sa'yo si simba. Ang sabi ng Biblia, magbigay. Salita ng Diyos, sabi magbigay. Ay di tayo magbibigay. Ang sabi ng Biblia, mananalangin. Ay di tayo manalangin. Ang sabi ng Biblia, mangaral ng salita ng Diyos, lagi magpatotoo. Ay di tayo magpatotoo. Ang sabi ng Bible, umiwas sa kasalanan. Iwas sa kasalanan. Ang sabi ng Bible, laging magsisi. Nagsisisi na po tayo sa ating mga nagagawang kasalanan. At imposible na hindi tayo lalago pag ating ginagawa yan. Imposible na tayo hindi lalago pag tayo nagbabasa ng Biblia. Kaya mga minamahal, ay lahat ng ginawa ng... Kaya pag ikaw ay Kristiyano hindi nalagaw sa iyong buhay pananampalataya, lahat ng po'y ginawa rito sa simbahan. Para ikay lumago, ini-involve ka sa gawain, ikaw naman ang naalis. Ano? Para ikay lumago, gumawa na ng online Bible study para ikay makapanood. Sa araw ng linggo, talaga namang ang preaching ay atikabong. Ito yung nasa tao na ang problema. Nasa sa iyo ay gumawa tayo ng paraan upang tayo lumago sa ating buhay pananampalataya. Ang bata po, kaya pag hindi tayo po gumawa sa ating buhay pananampalataya, hindi ko sinasabing para tayo maligtas tayo gumawa. Hindi po. Pag tayo po naligtas, kaakibat na po na yung atin pong personal na paglago sa ating buhay pananampalataya. Work out your own salvation. Tayo po'y gumawa sa atin bilang tayo naligtas. At kung ikaw ay tunay na nakakilala sa Diyos, mahalaga sa iyo ang salita ng Diyos. Pero kung ikaw naman ay kaya ikaw nagpabautismo, dahil nakakatuwa yun, nakaka-excite yun, ano kayang mararamdaman pagka ako nagpabautismo? Ibig sabihin, pag ikaw nadala lang ng ganon at hindi ka tunay naligtas, ay kahit anong pukpuk namin sa iyo na ikaw magbasa ng Biblia, ay hindi ka magbabasa. At kahit anong pupuk namin sa pangangaral sa iyo ng salita ng Diyos, ay hindi ka lalago buhay espiritual dahil patay. Ang taong patay, hindi na yun lalago. Hindi na yun, tingnan niyo po, ang bata, pag namatay na, hindi na yun lalaki. Patay na
So, ang lumalago yung buhay. At kung ikaw ay tunay na mananampalataya, dahil ang usapan po dito ay tunay na mananampalataya, kung tayo tunay na mananampalataya, dapat tayo lumalago sa ating buhay pananampalataya. Hindi po tayo ay hanggang doon na lamang, hanggang doon na lang kaya ko eh. Bakit? Ang biyaya ba ng Diyos ay nagkukulang? Ang biyaya po ng Diyos ay sumasagana. Depende po yun sa atin. Ano? Dahil may biyaya ang Diyos, dapat i-grab na po natin yung opportunity, yung biyaya na yun, na tayo po ay sumunod sa Diyos. Ano? Kaya nga ang nasa sa atin po ay kasamaan. Kaya tayo ay hindi lumalago sa ating buhay pananampalataya. Ang tao ay matigas ang ulo sa Diyos, rebelde sa Diyos. Ano? Yung ating na nangyayari sa atin na tayo po ay naayaw sa Diyos dahil ang likas sa tao na rebelde sa Diyos.